Dagupan. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay August 12 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong Todo Balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Kasama ang aking partner si Kaaron Susan daw at si technical kasama natin si Kaaron Eli Garcia. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Pangulong Marcos ipinahayag 15 contractors na kupo flood control projects. Todo Balita. Pilipinas madadamay sa China kontra Taiwan ayon sa Pangulo. Todo Balita. Dalawang barko ng China nagsalpukan. Todo Balita. Sa balitang lokal, sa bayan ng Calasiao, senior high school students itinalaga bilang young municipal officials ng Calasiao. Todo Balita. Iba't ibang serbisyong pamahalaang palalawigan patuloy na inilalapit sa mga barangay sa Pangasinan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, PLDT, Creamline rambulan sa finals spot. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinangalanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 15 nangungunang kontraktor na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Sa press conference na ginanap sa Malacanang, ibinunyag ng Pangulo na 20% o nasa 100 billion pesos ng 545 billion pesos na budget ngayong taon para sa flood control projects ay napunta lang sa naturang 15 contractors. Ito ay sa kabila na 2,409 ang kwalipikadong bidder para sa mga nasabing proyekto. 5 naman sa top 15 contractor ay halos may proyekto sa bawat rehiyon sa bansa, kabilang ang Legacy Construction, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB at Road Edge Trading Corporation. Iprinisinta din ni Marcos ang 10 nangungunang lalawigan na binabaha. Ito ay ang Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro at Ilocos Norte. Pinuna rin ng Pangulo na merong 6,021 na projects na nagkakahalaga ng 350 billion pesos ang hindi nakasaad kung anong klase ng flood control projects, habang meron na ding iba ang lokasyon subalit merong eksaktong katulad na contract cost. Samantala, sinabi ng Pangulo na sa ayaw at gusto ng Pilipinas, damay ang bansa sa gulo sa Taiwan sakaling ituloy ng China ang pag-invade nito. If there is a war over Taiwan, we will be in drone. Hihilain tayo sa ayaw at gusto natin. Kicking and screaming, we will be drawn and dragged into that mess, pahayag ng Pangulo. Sa kabila nito, umaasa naman si Pangulong Marcos na hindi mangyayari ang gulo sa Taiwan. Sakalin naman anyang magkagulo sa naturang bansa, kailangan pa rin paghandaan ito at kung paano mailalabas ang mga Pinoy at kung paano sila mapoprotektahan doon. Nauna nang sinabi ng Pangulo na sakaling magkagulo naman ang China at Amerika, tiyak na damay din ang Pilipinas dahil sa physical geographic location ng bansa.
Nagkabanggaan ang dalawang barko ng China sa Baho de Masinloc matapos na habulin at bombahin ng tubig ang barko ng Philippine Coast Guard. Nauna rito bilang tugon sa presensya ng 35 na Pinoy fishing vessels sa Baho de Masinloc. I-deploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa at BRP Suluan kasama ang MV Pamamalakaya nitong Lunes ng umaga upang isagawa ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda initiative. Sa kasagsagan ng operasyon, nakaranas umano ang mga barko ng Pilipinas at ang mga mangingisdang Pinoy ng hazardous maneuvers at blocking actions mula sa ilang barkong nasa naturang bisinidad din. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa mga barko ng Pilipinas ay binomba ng tubig ng mga Chinese vessel ngunit nagawa nitong makatakas. Sa isa pang related incident, nagkabanggaan ng China Coast Guard Vessel 3104 at People's Liberation Army Navy Ship 164, may 10.5 nautical miles silangan ng Baho de Masinloc. Samantala, upang mapigilan ang lahat ng uri ng bullying at diskriminasyon sa mga paaralan, kapit-bisig ang Quezon City Government at ang Department of Education Schools Division Office Quezon City sa isang anti-bullying campaign sa lahat ng public at private schools sa lungsod. Layon ng programang BAD o Bullying at Diskriminasyon niya na mapalakas ang kaalaman at maiulat at mapaigting ang intervention sa mga kaso ng bullying at diskriminasyon sa mga paaralan. Ang inisyatiba ay hindi lamang para sa physical at verbal bullying, kundi pati na rin ang cyberbullying o digital harassment na dapat maprotektahan ng mga mag-aaral, mga magulang at mga guro. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Kalasyaw, inilunsad kahapon ang Panangidaulo tan Serbisyo na Ugugaw o PSU sa bayan ng Kalasyaw kung saan inimbitahan ang senior high school students mula sa iba't ibang paaralan para sa leadership training. Sa ilalim ng sabing programa, ihahalal ng mga estudyante ang magsisilbing young municipal officials na sasailalim sa training patnubay ng kanilang counterpart sa lokal na pamahalaan. Sa loob ng isang taon ay sasabak sila sa iba't ibang symposium o training para mahubog ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno at pagbuo ng mga makabuluhang programang makatutulong sa kanilang henerasyon. Ang Panangidaulo tan Serbisyo na Ugugaw, inilunsad ng Kalasyaw LGU sa pangunguna ng Local Youth Development Council at Sangguniang Kabataan Federation. Samantala, nagbigay naman ng mensahe o inspirational message kahapon si Mayor Patrick Agustin Karamat. Sinabi nito, "We invited you because we have seen potential in your leadership skills as a youth." Ang nasabing programa ay bahagi ng selebrasyon ng Buwan ng Kabataan. Balita naman mula sa Kapitolyo, muling umarangkada ang kadiwa sa Kapitolyo o kadiwa na Kapitolyo sa Capitol Complex sa Lingayen, sa lalawigan ng Pangasinan, kung saan abot kayang mga produkto mula sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises ang mabibili. Layunin ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III na matulungan ang mga magsasaka at mga maliliit na negosyante na maibenta ang kanilang produkto sa publiko sa murang halaga. Matatandaan na kinilala ng Department of Agriculture bilang Gawad Saka Awardee ang pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculture dahil sa kadiwa na Kapitolyo. Higit 2,500 exhibitors na rin ang natulungan sa buong probinsya at inaanyayahan naman ang publiko na bisitahin ang kadiwa na Kapitolyo 2 beses kada buwan sa Capitol Complex. Inilunsad naman ang pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III sa pamamagitan ng Provincial Health Office ang kauna-unahang Universal Health Care Fair nitong August 11 kahapon sa bayan ng Binmalay. Katuwang ang RHU Binmalay, layo ng aktibidad na ilapit sa mga residente ng iba't ibang libreng serbisyong medikal tulad ng mobile blood donation, dental at medical check-ups, mobile laboratory services kagaya ng ECG at X-ray at libreng bakuna.
Tampok din ang mga informative booth hinggil sa mental health, wild diseases at rabies, infectious diseases kabilang na ang HIV at WASH, maternal and child care, family planning at eye prevention program. Bilang isa sa mga pilot areas ng UHC implementation mula 2022, patuloy ang lalawigan ng Pangasinan sa pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maisulong ang pantay at ikalidad na serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Dumako naman tayo sa balitang pampalakasan. Sa volleyball, asahan na ang matinding hatawan sa pagtutuos ng PLDT at Creamline sa knockout semifinals ng 2025 Premier Volleyball League on Tour. Maghaharap ang high-speed hitters at cool smashers mamayang alas 6:30 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Sa unang laro naman ng alas 4 ng hapon maglalaban ang Signal HD Spikers at Cherry Tigo Crossovers. Samantala, matapos ang parehong bronze medal finish sa 2025 CV League, Legs 1 and 2, ay sasalang naman ang Alas Pilipinas sa training at tune-up matches kontra sa World No. 10 Dominican Republic. Nahikayat ni Brazilian coach George Sousa de Brito ang mga Dominicans na makipag-ensayo sa mga Pinay Spikers bilang preparasyon sa 2025 FIVB Volleyball Women's World Championship. Yan ang buod ng mga balita sa Todo Balita, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Liway Malantan, Iparagire. Ang oras, alas 5:24 ng umaga. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Lourdelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market.
Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo ng hindi napapanood ang show na Negosyo. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Okay, magpapatuloy tayo sa ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIC Dagupan. Nasa pangalawang bahagi na po tayo, kasama niyo po Liway Manantani Paragire. Alas 5:29 na po ng umaga. Kahapon may malaking ganap na nangyari dito sa bayan po ng Calasiao. Ito naman po yung launching ng 11, sandali, asan yung aking schedule? Launching ng Panangidaulo tan Serbisyo na Ugugaw, PSU, Election and Orientation of Youth Officials and Partnership Signing with DepEd. Ginanap yon sa Amayas Haven Resort, yan sa bayan ng Calasiao. Ang participants po dyan, inimbita ng Local Youth Development Council. Local Youth Development Council ang yun, akala ko nagkamali ako doon. Local Youth Development Council, mga representatives mula sa iba't ibang public and private schools dyan sa bayan ng Calasiao na merong ino-offer na senior high school. Dahil yung kanilang Panangidaulo tan Serbisyo na Ugugaw o PSU, kung saan magsisilbi silang mga young officials, ay mga grade 11 and grade 12 students po sila. So, 38 positions yung kanilang fill upan mula sa mayor, vice mayor, councilors at mga department heads. So, sa bayan ng Calasiao, ayon kay Ma'am Tammy Marie, saan na yung apelido niya? Bitin yung sulat ko. Siya yung head ng ng Local Youth Development Council. Merong 4 na public schools, senior high school sa Calasiao at merong 6 na private schools. So 5 yung aspirants na para young mayor. I think nagkaroon na sila ng election kahapon. Pero hindi ko pa nakita dito sa kanilang Facebook page, Calasiao Information Office, kung nag-elect na nga ba ng mga opisyales ng young officials ng bayan ng Calasiao. Pero kahapon naman, ginanap ang regular session ng Sangguniang Panlalawigan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito yung pang-5 regular session ng 12th Sangguniang Panlalawigan of Pangasinan. At nagkaroon ng question hour kung saan yung head ng provincial jail ay siya mismo yung umappear at nag-explain at sumagot sa mga katanungan. Kahit sasabihin po natin na in the long run ay maipapasa naman yung kung ano yung kahilingan, ay syempre kailangan explain ng head ng BJM ng provincial jail kung bakit
kailangang maging stand-alone office yung nasabing yung provincial jail. O, hirap man siya sa pag-i-explain pero ganun kailangan extract ng members ng board o ng council yung kadahilanan bakit ganun yung kahilingan. Hindi yung, sige, okay na yan, approve na yan, napag-usapan na yan. Explain niya para malaman ng lahat at magbigay siya ng rason. Although hindi niya na-explain. Hindi niya na-explain. O sige na nga, siguro na, ganito. hirap. Leading na yung ano. Leading na yung mga questions. Leading na rin yung, sinagot na rin nung nagtatanong. Explain na rin nila. Yung sagot. Siguro, ganyan talaga, kailangan ninyo. Hindi, actually, ang tinatanong lang nila is, ano ang advantage? Ano yung mga magiging advantages kung sakaling maging isang departamento yung Pangasinan PP Jail, Pangasinan Provincial Jail. Ang sagot niya is kasi na-experience ko na rin dati yung mga incidents ng parang suicide. So may suicide. mental health issue, problem. Kaya sana gusto ko magkaroon ng parang isang psychiatrist, isang expert na titingin doon sa welfare nga ng mental, siguro welfare ng mga PDLs. Pero hindi nga, ang tanong nga siya, ano advantage? Kasi kung yan lang naman, kailangan mo madali lang naman mag-request ng isang psychiatrist kay governor. Kasi bilang direct sa office ni governor, ikaw nakaka-direct ka kay governor. Kung magiging isang departamento ka, dadaan ka pa kay provincial administrator. Ganun pala yun. Dadaan ka pa kay provincial administrator bago dumaan kay governor. So magiging mas yung parang mas magiging mas maproseso. Pero in the end, nalaman din na yung increase kasi siyempre pagka ganyan, kaya gagawing isang departamento kasabay nito yung pag-create din ng budget. Yan. Siyempre madadagdagan yung budget kapag isang departamento na siya, makakaroon na siya ng sariling pondo. So yun, karamihan sa increase ay mapupunta sa PS, ito yung personal services kumbaga sa sweldo ng mga tao. Ayun, siguro para mabigyan din ng pagkakataon din na siguro puro mga job order yung mga nandun. Para at saka, maging naman. at saka makapag-create din ng mga positions para na rin sa mga personnel yun. Kasi kapag yung mga personnel, mas maganda yung kanilang position at mas may integrity na tinatawag nga nila, mas makakapagtrabaho sila mabuti. So yun Meron silang security of tenure. so yun na yung punto. Tinulungan na sila ni sino ba sa nila? Si Heidi Kasama na si board member Heidi Pacheco. Siguro kasi talaga kailangan nyo talaga ng ganito. So doon mapupunta. Ganyan naman talaga Naintindihan naman actually si Warden kasi bihira naman talaga yung mga retired police officer. Retired colonel. Karamihan sa ating marami po tayong mga police officers na magaling sa implementation, sa trabaho. True. Pero yung mga ganyang talkies. Oo. Sabi ko nga siguro magaling ito, pero hindi lang siya talaga magaling magsalita. Meron gano'n, maraming gano'n. Yung hindi sila magaling, hindi nila ma-express yung sarili nila, pero nasa isip nila, hindi lang nila ma-put into words yung kanilang mga gustong sabihin, pero sa trabaho, hindi mo sila matatawaran. Marami rin naman yung magaling magsalita, hanggang salita lang. Pero sa implementation, marami silang mga nasa isip. Halimbawa, pag may mga meeting, ganda ng kanilang mga binoboka. Pero pagkatapos ng meeting, walang nangyari. So yung binoka nila, lumipad sa hangin. Kasabay nun, walang implementation. Pero meron yung mga nasa isip nila, pero lang nila, maggawa lang ng konting instruction, ma-implement na nila. So yun, sabi nga ni board member Pacheco din yata yun, sa bagay kapag meron na kayong sariling budget,
magkakaroon na kayo ng sariling psychiatrist na focus dun sa, yun lang talaga yung magiging trabaho niya. Kung nagtatanong kayo mga kaiba, kailangan nila ng psychiatrist, bakit nagkakaroon ng problema sa mental health? Kasi imagine naman, deprived nga sila ng liberty. So, hindi nila makita yung kanilang pamilya every now and then. Mas mahirap pa kung mula sa malayo. Dahil mahirapan ng pamilya na dumalaw. So, kahit sino naman, di ba? Kahit naman tayo, sanay kang everyday lumalabas, nagtatrabaho. Matenga ka lang 2 araw sa bahay, aburido ka na. Lalo na po yun. Siyempre, yung iniisip nila lahat na dapat na ginagawa nila para sa pamilya kung nasa labas sana sila. Pero ang ganda ng mga ginagawa ngayon ng sa mga jail, yung actually kaya sila nandoon sa loob while waiting for their yung decision or trial, ongoing pa yung kanilang trial, hindi pa sila convicted to mga PDLs po na tinatawag natin. Ang lang dyan is pagkatapos ng decision ng court is layo or laya. Kapag kalaya, balik sa hindi siya convicted. Kapag kalayo, convicted siya. pupunta siya sa bilibid. Pag lalaki sa bilibid, para sa babae naman sa correctional. Pero ang ganda po na ginagawa nila, marami ngayon yung mga hindi sila nakapag-aral, pagpasok nila sa jail, paglabas nila, graduate na sila ng high school. Okay, natapos nila elementary, ang dami nilang mga TESDA courses na natapos. At marami silang mga knowledge na natutunan, skills na nakuha sa loob ng jail, Yung iba marami silang mga natutunan skills. Yung iba nagkakaroon ng trabaho doon sa loob dahil marami pong mga NGOs ang nagbibigay ng opportunity dito sa ating mga PDLs para yung kanilang while waiting do sa kanilang sentence para paglaya nila hindi naman sila hindi na nila isipin pa yung bumalik kasi at saka mas mabilis sa kanilang mag-reintegrate sa labas sa society at meron silang mga skills na pwede nilang gamitin para magkaroon sila ng pangkabuhayan. Although yung iba nawala yung sasabihin ko. Although yung iba ang nakakaano lang diyan yung mga na rin may edad na nasa loob. Plus pala, yung mga skills training na ibinibigay po sa kanila, ini-screen din yung participants. Like kung sa food, yung mga interesado lang. Interesado o kayo sa food, dapat walang whatever na sakit. Kasi pagkain yung kanilang pag-aaralan. Plus kung medyo, yung sa kabila, yung BJMP, dito sa Dagupan, men's dorm, di ba meron silang mga crafts na ginagawa doon. Dapat, syempre, priority yung may background. Pangalawa, syempre, yung lakas ng tao. Plus, syempre, ma-expose siya sa iba't ibang may chemical, maalikabok. Dapat kaya ng katawan niya. At kasama na rin dyan yung hindi ka ba marunong, wala kang ma-experience, willingness. Willingness to learn. Kasi marami yung iba, ayun, sasabihin ko nga pala, yung iba, nandiyan ka sa loob, pero kumikita ka pa rin, yung kanilang nanay, o mga magulang, o asawa na dati hinihinga nila ng pera dahil sa mga bisyo nila sa labas. Ito na yung pagkakataon na, Nay, halika dito, pasyal ka rito. So, meron ka, para siyang nag-abroad. Meron siyang ipapadala pa uwi. Meron siyang ibibigay pa uwi. So, imbis na sila na yung kasi dati pagka ganyan, dala niyo po ako ng ganito, kailangan ko ng ganito. So, ngayon, tatawagin niya para abutan na ng pera. Kasi sa loob po ng detention facility, ang provided lang naman ay yung kanilang pagkain. So, yung kanilang yung mga sabon nila, mga shampoo at iba pa, mga hygiene kits nila. Sa kanila na yon. So, pero parang magkakapatid na yan. Lalo na sa mga babae, mas maraming kailangan na pang personal ang babae kaysa sa lalaki. Pero syempre, bawal naman siguro sigarilyo sa loob. Bawal lahat ng bisyo. Pati alak. Bawal natural. Din hindi sila inom.
Bawal ang cellphone. Deprive nga sila ng liberty ng yung mga gustong-gusto nilang gawin. Although hindi naman sila deprived ng mga yan. Hindi sila deprived sa yung pagkakataon, opportunity na matuto. Natututo rin Yan, silang kaya- mag-MC, kumanta, sumayaw, Lahat. At saka di ba? mag-lead ng dasal. Pag nando ka sa loob, kundi lang sila nakasuot ng yellow na nakalagay ay PDL, hindi mo sasabihin na PDL sila kasi naka-makeup sila. Ang gaganda nila, ang sasaya ng kanilang mga mukha. Siguro iba talaga pinasasaya na rin nila. Kasi, di ba, kung minsan natatanong, ang ganda nga rito eh. Parang kumbaga parang linggit ka pa eh. Hindi po. Ibang-iba pa rin po yung, yung nasa nasa laya. labas ka. Kasi pag nasa loob, wala kang karapatang humilata. Yun. Gusto Oo, mo lang meron- humilata. May oras po sila, oras ng paglabas mula doon sa kanilang dorm para mag-exercise, mag-inat-inat, may program, etc. May mga oras po yun. Tsaka meron silang tasking. May kanya-kanya silang task. Kung sino yung maglilinis dito, maglilinis doon, magluluto, gano'n. Lahat sila parang hindi sila natututo silang magbanat ng buto. Yung mga senyorita na nasa labas, pagdating sa loob, hindi na pwede yun. Yan, pantay-pantay na sila. Yun lang yung yung pag nasa loob, doon lang sila nagkakapantay-pantay. Wala po dyan dito sa local, yung mga naririnig natin na kapag ka may kaya, sila yung mayor. Yan, pinipili rin nila. Pero ang tawag dito sa kanila, hindi na mayor coordinator. Ayan. Meron niya akong kilala dyan, pagpasok niya sa loob, blow out dito, blow out doon, para kunin niya yung simpatsya ng para magkaroon siya kagad ng mga friends. Ayun. Blow out dito, blow out doon. So, ubos na yung budget niya. Ngayon, ubos na yung budget niya. Wala na blow out. Wala pa lang agaong ka na. Ungka na. Pero yun nga po, sa regular session kahapon ng Sangguniang Palalawigan, presided by Vice Governor Mark de Guzman Lambino, na ipasa na po yung nasabing ordinansa, creating as an office, etong standalone office itong Pangasinan Provincial Jail. Among others, kasama po sa inaprubahan na kahapon, ito yung palagi nating sinasabi pag binanggit na ni Governor, tsak mangyayari na. Itong Provincial Ordinance number 9-2025, Ordinance establishing a campus of the Pangasinan Polytechnic College in the Municipality of Bugalyon, Province of Pangasinan, to be known as Pangasinan Polytechnic College, Bugalyon Campus. So that's number 1. Number 2 is inaprubahan na rin yung ordinansa para sa pag-establish ng Pangasinan Polytechnic College Umingan Campus, pangalawa, at yung pangatlo, PPC San Carlos Campus. Ganun kabilis. Pangalawang taon na po ng Pangasinan Polytechnic College. Nag-umpisa yung pasukan kahapon. So yung mga first batch ng full scholars ng probinsya ng Pangasinan, second year na sila. At yung second batch, syempre yung first year. Ayan, congratulations sa lahat ng mga bata. At yan, tignan nyo po, in the long run, mas dadami pa yung slots per year na bubuksan ng probinsya ng Pangasinan dahil ang gusto nga po ng ating provincial governor, si Governor Gico, mas maraming mga kabataang Pangasinense ang mabibigyan ng oportunidad na makapag-aral ng libre sa pamamagitan ng Pangasinan Polytechnic College. Pero yung oras na po natin, alas 5:46 ng umaga. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung powder capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas.
Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan. Kasama sina Angelo Bainio at Maine Barreto. Naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ digital channels, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Liway Manantan at Susan Yaraw Sa Todo Balita.
Okay mga kaibigan, ang oras po natin, meron pa tayong 7 minutes bago sumapit ang 6:00 ng umaga. At ngayon ay August 12 na, bilis na araw na po mga kaibigan. Ayan. Okay. Ito yung balita natin. Bayang-bang, dapat alam mo kung ano ang BPRP. So ang BPRP, alam po ninyo, dito po sa Bayang-bang, dito lang merong programang poverty reduction. Meron silang parang poverty reduction team, mga ganon, all about kung papaano may angat ang bayan ng Bayang-bang sa kahirapan. Nagsimula po ito nung madiskubre na sa buong Pilipinas, diyan may pinakamaraming mahirap. O mahihirap. Ayan. O nahihirapan akong magsalita. Nabigla yata ako yung pagkagising ko, biglang tsungan. Mo sa tampol, nabutala mo sa bunog. Ang BPRP, Bayang-bang Poverty Reduction Action Plan, isang 10-year plan to na tinuturing nilang blueprint o Biblia ng kanilang revolusyon laban sa kahirapan. Ang BPRP ay nabuo noong 2017 nang ideklara ni dating Mayor Cesar Cambao yung naturang revolusyon upang tuluyang maiahon nga yung bayan ng Bayang-bang sa kahirapan. So lahat ng ayan, palit akong salamin. Lahat ng basic sectors ng komunidad ay nakilahok sa pagbuo nito. Yon, sinusunod ng BPRP yung plano para sa pag-unlad ng bayan, kakibat ay iba pang mandatory na plano. Ayun, lahat ng sinusunod nila yung plano para sa pag-unlad ng bayan, kakibat dito iba pang mandatory na plano ng gobyerno tulad ng Annual Investment Plan, Comprehensive Development Plan, Local Development Investment Plan, Comprehensive Land Use Plan, at iba pa. Dapat daw, alam nila kung ng BPRP, talaga mararaos ko din to. BPRP ay may tinututukang 5 pangunahing aspeto ng pag-unlad para siguradong walang bayang-banggenyo yung mapag-iwanan sa good governance, economic and infrastructure development, socio-cultural development and social protection, agricultural modernization, environmental protection, and disaster resiliency. So, dapat alam mo, kung ikaw ay bayang-banggenyo, alam mo na kasama ka sa revolution ito. Ikaw daw yung unang-unang makikinabang sa tagumpay nito. Ngayon, sa ikawalang taon na revolution, sa ilalim ni Mayor Nina, ang kailangan nila yung pakikisa ng lahat sa programa at aktibidad sa ilalim ng BPRP na magiging susi sa tagumpay ng revolusyon laban sa kahirapan. Alam po ninyo kapag nagko-cover tayo sa Bayang-bang, at nakikita mo kung paano yung programa ng local government unit, kung paano yung iniisip nila yung kabutihan ng kanilang mga kababayan para maiangat sa kahirapan, para mainggit ka, sana all. Parang parang sana bayang-banggenyo ako. Parang ganoon yung magiging proud ka na mamamayan ka ng lugar na yon. Yung pong nararamdaman natin kapag nasa ibang lugar tayo at nakikita po natin kung gaano mamuno yung mga leaders doon, mapapasana all ka. So importante yun na yung mga leaders mo sa inyong lugar ay ipinagmamalaki ninyo. Meron ganun parang yung nandun nga tayo dun sa BGMP, di ba yung nakukwentuhan yung nagkita-kita yung mga teachers ng ALS o yung sa DepEd. Ayan. Hindi na natin babanggitin kung anong city yung kasama ng
yung in charge sa ALS diyan sa Alaminos City. So pinagmamalaki niya yung kanyang syudad, parang ganon. Tapos hindi naman makakibo yung kausap niya, basta siya lang. Wala may pagmalaki yung yung kausap niya, siya lang. Parang gano'n. One way. Oo. At talagang iniimbitahan pa niya, pasyal kayo sa amin. Yan. Meron kami 100 islands at kung kami doon talagang yung kung paano yung pagiging hospitable nila doon, kung paano sila makitungo sa kanilang mga bisita. So Ay, yun. kausap niya. Isang rin Listener lang. Oo, listener lang. Nakangiti lang. Hindi na maimbitahan back. wala siyang masabi. Parang gano'n. Kaya nga naririnig ko, wala nga po akong ginawa, kundi pagmalaki talaga itong ating syudad. Sabi niya kay Mayor. Ayan. Sabi niya sa kanyang Mayor. Anong tanungin ko kung anong syudad yung kausap niya na nandun din. Di na ako kumibo. Silent na lang ako kasi mahirap yung nagko-compare. Ganyan, lalo na yung comparison hindi siya Parang hindi wala match. kang walang binatbat niyan sa lolo ko. Parang ganon, oo. Yung lolo ko, kaya niya lakarin 1 kilometro. Kwanto may sakoy. Wala yan sa lolo ko, umaakyat ng bundok yan. At saka ilang bundok ang aakyatin yan. Wala siyang gawin na ilastugtog. Eto, may ganap ngayong araw. Ngayon ay August 12, mamayang doon sa Lingayen. Ang DILG, isasagawa nila ang Dagyao 2025, sama-samang hakbang tungo sa mataas na antas ng literasyang Rehiyon 1. Ngayon, ngayong umaga, the town hall will gather national government agencies, civil society groups, and local stakeholders to address literacy concerns in Region 1 with service. Yan. Kasi itong problemang ito, hindi lang sa Region 1, hindi lang sa Pangasinan, buong Pilipinas, problema ng Department of Education. Yan. Na dapat sama-sama na magtulong-tulong para sa ma-address itong problemang ito. Dahil ang concern naman mga anak natin, di ba, mga bata. Yan. Naalala ko yung short na lang kasi nandyan na wala tayong oras. Yung isinasagawang feeding ng kaibigan natin na na-invite din yung ating yung ating club. Nag-research siya at nalaman niya na dito sa isang school na to nandun yung pinakamaraming hirap magbasa. Hirap magbasa at nang malaman kung bakit yung cause. Kung bakit ganun parang napapabayaan sila. Hunger. Kaya yun ang ginagawa niya. Sabi niya, abagayak ka to. Kaya isinulong nga niya yung kanyang feeding program na dapat yung 120 days since ordinary person lang siya. 20 days lang yung kanyang ipinangako at yung mahanap siya ng kanyang magiging partner para tuloy-tuloy yung yung program na yan. And even yung naman nating problema din sa hindi lang isang school to, pero yung nakausap kasi namin dyan, sa Pugaro Integrated School. Junior high school na sila, pero hindi pa rin sila marunong magbasa. Meron yung mga problemang ganun. Plus, yung hindi nakakapasok ng regular dahil yan, kulang sa pagkain or kailangan nilang tumulong mangisda. Ayan. Pero mga kaibigan, wala tayo sapat na oras. Alas 6:02. Ang tabayaran po ninyo susunod agad, early in the morning. Makasama po ninyo si Karen Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side, si Kaeli Garcia. Ako po si Liway Manantan, Iparagil. Good morning po sa lahat ng ating mga regular listeners din na namin kinabanggit. Ako naman po si Susan Valdez Shadow. Magandang umaga po sa inyo lahat. DWIZ. Sumain nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ.